I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Alam po natin, si Gobernador Baricuatro ay nagsalita po tungkol po dito sa nangyayari diyan po sa Cebu dahil po dito sa pagbaha. Sabi po niya kasi, 'di ba? Binunyag niya mismo 'yan nung tinanong po siya ng isang newscaster. Flood control project sa Cebu 2019 nagsimula, Gobernador, sabi. Taong 2019 nang nagsimula makatanggap ng flood control funds ang Cebu. Ayon kay Gob Pamela Baricuatro na nag-viral kamakailan ang Facebook post na nagbubunyag na may mahigit na 26 billion pondo sa flood control project ang lalawigan. Yet, we are flooded to the max. O yun. Ang laki niyan mga kababayan, ha. Sobrang laki niyang pondo na yan, 26 billion. Well, ito. Sa kabilang banda naman, sa aking nakikita, no. Ito. 'Di ba nasabi ko sa video ko, yung baha, hindi po karaniwang baha yun. Bakit kanyo? Yan po ay kalikasan. Wala kang sino man nasisihin dyan, mga bes. Totoo yan. Kalikasan yan. Bakit nasabi ko yun? Kasi nga, bubong na lang ang nakikita eh. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Useless po ang flood control. Kahit mataas yan o matibay, walang kwenta po yun. Pag ang kalikasan talagang tumama, malakas ang tubig, umaapaw hanggang bubong, ang isasangga mo doon sa tubig. Useless po yung mga flood control. Totoo po yun. Aapaw at aapaw. Nakikita nyo siguro sa mga videos natin, may mga flood control doon na talagang na still pa din nandoon, no? Pero yung iba naman lumihis. So, sabi ko nga, pag ang kalikasan na magalit, ay nako mga bes, ano mang klaseng gagawin mo, wala kang magagawa. Aararuhin niya talaga yan, yung mga bahay dyan. Oo, aapaw at aapaw. Yung bubong na lang nga, nandoon na sila sa lahat sa bubong, ang bilis tumaas ang tubig. 'Di ba? So ganun pa man, mga kababayan, ito naman, sinabi niya na lang, kasi nga, tinanong siya, 'di ba? Kailan nag-start ang flood control project sa Cebu? Sabi niya, 2019. So, ibig sabihin, panahon pa ni Digong yun. Ito po ang problema minsan. Kung ang sinabi ni Gob, kung ang sinisisi niya dito, ang flood control, well, wala tayong magagawa. Yun ang paningin niya eh. Pero kailangan din maimbestigahan dito sa 26 billion na ito, saan napunta. Bakit yung ibang flood control din naman ay substandard at ghost project? What happened? Panahon pa ni Duterte po yan. Ang dapat talaga managot dito is kung sino po ang construction na nag-construct niyan, at siyempre sino po ang mga congressman dyan, sino po ang mga LGUs dyan, ba't hindi po nila binantayan? Hindi kaya may mikos-mikos yung flood control na ghost project? Well guys, ako hindi mahaba gaano yung mga sinasabi ko, very slight lang, basta ina-updates ko lang sa inyo dahil dito mga kababayan, nagsumagot si dating Gobernador Garcia, mga kababayan. Sumagot po siya. Sumagot siya. Anyway, hindi natin alam kung may kasalanan ba ang Cebu LGUs. Hindi natin alam kung kasalanan ni Gwen, 'di ba? Pero para sa akin naman, ito sa akin lamang mga kababayan, na dapat kasi sa mga LGUs binabantayan nila itong mga project nila sa kanilang lugar para ma-monitor nila. Sayang yung pera, 26 billion, biro nyo yun. 'Di ba? Mga beswa. Totoo yun. Kasi sabi ni Gobernador Baricuatro, sinubmit niya na po yung mga sinubmit niya yung mga records doon sa ICI. So iimbestigahan nila 'yan. Hahanapin kung saan napunta ang pera. Bakit may ghost at mayroong substandard? Ano ang nangyari? Sino ang congressman dyan? Di kaya may mikos-mikos? Who knows? Hindi natin alam mga bes. Yun ang problema. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking katulungan si PBBM na na-in-expose niya yan.
Oh, at malaki din katulungan yung baha. Dahil kung hindi nagbaha, hindi nalalaman na mayroong ghost project pala. Well, kung sinong dapat managot, di managot. Pero guys, nagsalita si dating Gobernador Gwen. Ito ang sinabi niya. Yan po yung sinabi ni ex-Gobernador Garcia. 26 billion pondo para sa flood control sa DPWH bumagsak, hindi sa Cebu. Yun po ang sabi niya. Oh, parang may punto rin naman siya. Ito po ang problema kasi, dahil nabubunyag ngayon mga kababayan, sino ba talagang may salarin? Ito po itong mga opisyal na ito contractors, DPWH, sino pang mga kasabwat, o yung mga ibang politician dyan, o hindi naman lahat, no, baka may mikos-mikos, o diba? Ano po ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr.? Ano po ang nireport sa kanya nung pinuntahan niya yung project dyan sa Bulacan? Oh, pinakita niya pa yung papel, 'di ba? Anong sinabi ng papel? Completed na daw yung project. Tapos nung pinuntahan niya, wala pala kahit isang poste. Oh, maari ganyan ang nakarating kay Gwen Garcia. Malay niya ba kung yung project diyan sa 26 billion na flood control sa Cebu okay na. Oh, 'di ba? 'Di ba? Parang ganun ang dating para sa akin. Yan po ang sinabi niya. 26 billion para sa flood control sa DPWH bumagsak, hindi sa Cebu. Yun ang tanong. Naku po. Sabi po dito mga kababayan, nilinaw ni dating Cebu Governor Gwen Garcia na ang 26 billion flood control tuna fund ay hindi dumaan o napunta sa pamahalaang panlaliwigan, kundi direkta sa Department of Public Works and Highway. Yun naman pala mga bes. Pero ang sa akin naman dapat yung tawag dito, in-inspect nila. 'Di ba? Sino ba ang congressman diyan? Mga mayors. Dapat maimbestigahan. Nako, hala kayo. Ayon kay Garcia, nagulat din siya nang malaman na umabot sa 26 billion ang kabuang pundo para sa proyekto sa flood control sa lalawigan. So ibig sabihin wala siyang alam. Baka may alam yung congressman. Sino yung congressman dyan? Hala kayo, baka may mikos-mikos. Baka ha. Hindi ko alam. Kaya abangan po natin ang investigation, mga bes. Yuhu! Gayon man, binigyan din niya na ang naturang pundo ay bahagi ng pambansang budget at hindi provincial fund. Ayan. Totoo yun. Sa Gaayan, di ba? 2025. Hindi. Panahon ni Digong, 2019. Tama yun. Hindi po yan dinownload sa province of Cebu. Nasa DPWH yan. And then distributed kung anong district na gusto nilang malagyan ng flood control, paliwanan ni Garcia sa panayam ng One News. Goes. Sala kayo. Sino kaya ang sangkot? Sino kaya ang contractors dito? Malalaman natin sa investigasyon. Kasi nagsumito po ng report si Gobernador Baricuatro sa ICI. Kaya lagot. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang pamahalaang panlaliwigan sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ito dahil ang implementasyon ay nasa ilalim din ng DPWH. Ang Cebu ay may 8 congressional district at dito raw pinamahagi ng DPWH ang mga proyekto. The province has not touched nor can even be included in the implementation of 26 billion ani ni Garcia. Hala kayo. So, ibig sabihin, wala siyang alam. Sino ang may salarin? Sino po ang nakakaalam dito? Yan ang dapat malaman. Ang pahayag ni Garcia ay bilang tugon sa tanong ng kasalukuyang Cebu Governor na ni Pamela Baricuatro na kamakailan ay kini-question kung saan napunta ang 26 bilyong flood control fund matapos lumubog sa baha ang ilang bahagi ng Cebu dahil sa bagyong Tino. Yes, katulad po ng sinabi ko mga kababayan, ito lang, pananaw ko lang yung baha na dulot ni Tino, na bagyong Tino, I think guys, yung baha na yun talagang hindi pangkaraniwan. Talagang ito po ay kalikasan. Wala tayong magagawa pag ang kalikasan ay bumalik sa atin. Nako, bubong pa lang, bubong na lang nakikita. Hindi pong hindi pang karaniwan na baha yan. Nako, sinasabi ko sa inyo. Kung totoo yung sinabi ng iba, sa Cebu, dahil dyan daw kinuha yung nilalagay sa dolomite, posible, di ba? Pero kailangan, pag kayo, di ba, yung pagkakalbo,
'di ba, ng isang nagsabi, yung may post na ako nabasa, yung pagkakalbo ng mga kahoy. Tulad nga sinabi ko guys, pag may kahoy kayo tinumba, dapat nagtanim kayo uli, 'di ba? Well, maaring yun ang dahilan sa pagtatanggal ng mga yung mga lupa dyan para ilagay sa dolomite. Nako po. Pero ibig ko sabihin, pag ang inang kalikasan ang talagang rumaragasa, ay nako, wala tayong control dyan. Kahit anong klaseng tibay ng flood control nyo, wala kayong magagawa kasi bubong na lang nakikita. Naku, wala talaga, as in. Inang kalikasan po yan, mga kababayan. Siguro minsan nagpapaalala sa atin ng Panginoon na nakakalimot tayo nagpapasalamat sa mga blessing na binigay niya. Minsan ang mga tao toxic na walang ginawa kundi manira sa gobyerno. Kay Pangulong Marcos Jr. minsan ang Panginoon gumagawa ng paraan yan 'di ba? Para nang sa ganun matauhan yung mga tao. Ang daming mga paraan, 'di ba sabi sa Biblia? Huwag kang gaganti sa mga taong umalipusta sa iyo, ako ang gaganti sa kanila. Nako po. Kaya matakot tayo minsan sa Panginoon. Malay natin, baka ito na po yung mga paraan. Pero sa kabila ng lahat, mga kababayan, uulitin ko na naman, kung nagbabasa kayo sa Biblia, yan po ay nakatala na sa Biblia. Lalo na po sa Revelasyon. Nako po, sampul pa lang yan, mga besa. Sampul pa lang yan. Sabi ko, pagkalikasan, talagang umaandar. Ay, nako. Kahit anong klaseng gawin nyo, wala kayong control dyan. Pero yung mga ordinaryong baha lang, walang problema Pero itong kay Bagyo Tenyo, nako, nashock ako doon guys Nakita ko, parang dagat na Oo, kaya useless ang mga flood control kahit matibay po yan. Tuloy. Sabi po dito, 26 billion of flood control funds for Cebu yet. We are flooded to the max. Saad ni Barret 4. My hometown pa Mungkahan. What happened to the flood control projects? Dagdag niya. Yan po ang sinabi niya, 'di ba, mga kababayan? Kaya sinagot po ni ex-gobernador Gwen Garcia. So yan po ang sagot niya. Sa DPWH ang may control. So ibig sabihin wala siyang alam. Hala kayo. Paano kaya 'yan? 'Di ba? Sana pag ganitong mga sitwasyon, hindi na wag na sana magbangayan. Dapat solusyon na lang ang problema. Kaya sabi ko nga, ibinigay na yung mga report sa ICI para maimbestigahan saan ba napunta yung 26 billion na yan na pondo mula nung 2019. Sino po ang kasabwat? Sino ang may alam? Kung walang alam si gobernador, sino po ang may alam? Yun ang tanong ko. Kayo na pong bahala magkomento, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Si Wageno may nagsa-upload. Bye and babush. God bless Philippines.